Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, o na si Sir Bong. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako hindi ko ma-remember. Personal knowledge. Wala Bakit naman, nasingit? Wala naman siguro. Sigurado Mr. Chair, ka? You're under Honor, oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Meron bang nagpahabol sa'yo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes. Yun talaga ang ginawa mo na affidavit, original affidavit? Yun naman ang original sa akin, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ko doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message, the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos, stated man doon na, Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinapupunta ko ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. In fact, mayroon nga, ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa Lasto ba? Basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang kasi na pag-usapan yon, Your Honor, Mr. Chair. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So, nagtanong siya bakit hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang yun nalasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinahintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Turo sa inyo ang sabi ni Sir Bongo. So, yun lang, parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record you included hearsay in your affidavit? Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So purely hearsay. Para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? Anong Meron silang niya? affidavit na Wala initiate. ka ring hawak na Wala affidavit? akong, Okay. Can you, ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Wala ka ring kopya ang dala ngayon, sir? Nasubmit Wala? ko. Sige, okay. Nasubmit. Just inform us Yes. sa next hearing. Yes. Sige. Yeah, Mr. Chair, with the permission of Senator Bongo, just a quick interdict. Senator Bongo, just short lang, short. Kung, Colonel Espinedo, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Now, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bongo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead. Your Honor, Mr. Chair, what did the Quadcom committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case, and I must have probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So, yung sinabi ko lang dyan, as aid of legislation, to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman palang personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puri ng isang tao na wala ka naman personal knowledge.
madagdag ko lang, with the permission of Senator Bongo. 2:34 ng oras, doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarin, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Ang, dalawa kami tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, una si Sir Bong, nagsabi na wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, cleared na siya. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. At saka pangalawa, ikaw hindi lang. ko sinasabi na nagsinungaling ka. Hindi ko, ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako hindi ko ma-remember. Pero nagtataka lang ako kasi kung cleared si Navarro, sinabi ni Bongo, sinabi ko, hindi ko talaga but anyway, I will tanungin lang kita sa next hearing pag andyan na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bongo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up? You have sir, 1 minute to go. Okay lang? Perjurious kasi yung sinabi niya sa affidavit. You are claiming a fact, but you admitted you have no personal knowledge. Eh, wala namang nakalagay dito na hearsay, meaning you lied in your affidavit, Colonel Espinido. So last, no? Sir, before you leave, anong affidavit ba to? Iba yung pinakita sa akin ng council. It's about funding. Ito naman, it's about Navarro, Mayor Navarro. Ibang topic. Related po siya, related. So we're talking about one and the same affidavit. Sige po, okay po. Sige Salamat. Anyway, sa DOH, no, napaka-importante po nitong mga rehab centers natin. Nabanggit po kanina ni Senator Cynthia Villar na yung pinatayong rehab center sa Las Piñas. May pinatayo po si dating Pangulong Duterte sa Nueva Ecija, sa Bukidnon. Sayang naman po ito. Gusto nating magamit sana ito ng mga gustong magbagong buhay. Ako naman, respeto natin ng human rights. Gusto natin na mabigyan po sila ng pagkakataon na magbagong buhay kasi addicted sila eh. Napasok sila dyan at tulungan po natin na sila. As chairman sa Committee on Health, napaka-importante po ito sa akin. Kaya lang nagiging problema yung commitment order. In aid of legislation, sana po'y mapag-aralan natin ito. Yung iba dyan nagsusurrender dahil sobrang tagal ng commitment order, too tedious po. Sobrang hirap silang makakuha ng commitment order. So, kumusta po? Halimbawa, itong sa Las Piñas na tumulong po si Senator Cynthia Villar na mapatayo. First few months of Duterte administration pa po ito pinatayo itong rehabilitation center. Okay, good evening po, Mr. Chair and Your Honors. Okay, specific po for Las Piñas TRC, nung tinayo po to, we started our operations for Las Piñas Rehab Center ng around December of 2019. However po, nung dumating ang 2020, dumating po ang COVID, it was used as a COVID-19 temporary treatment and monitoring facility for COVID-19. We resumed operations as a rehabilitation center for that facility noong 2022, and it's now operating at 50% of its capacity, which is 50. The reason for that is medyo kailangan pang i-enhance yung ating facility, and also the need for a higher level of budget po for that. As far as the other facilities are concerned po, Malaybalay and also Mega, they're fully functional naman po. Siguro sa Mega TRC, which is in Nueva Ecija, medyo naparami lang talaga natin ang capacity niya. But it's fully functional, same with Malaybalay TRC.
Now, on the aspect, yes, sir. Meron na ho nag-graduate sa mga, Yes po. ilan na ho? Hindi ko po alam ang numbers, but I can submit it to the Please, in committee. writing na lang, pakisubmit na lang po sa committee. Yes po. And sir, Thank you, Senator Bongo. One more po. Doc, sige, Doc. Sige, Oo. 7 Yung tungkol hours ka sa- na rito, so you really have to... ano,